Sumisikat ang araw. Sa gitna ng pagtakas, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Si Binibining Luo, karga-karga ni Zuo Yifan habang tumatakas. Nagpupumiglas, umiiyak, galit. Hindi natin sila pwedeng iwan. Gusto kong bumalik. Sigaw niya habang pinapalo ang likod ni Zuo Fan. Zuo Fan, isa kang aliping aso. Bitawan mo ako at pakawalan mo ang kapatid ko. Napatigil sa pagtakbo si Zuo Yifan. Inihagis niya ng bahagya si Binibining Luo sa lupa. Dagam. Aray, daing ng dalaga nang bumagsak siya sa lupa. Lumingon si Binibining Luo, puno ng luha at galit ang mga mata. Kailangan nating bumalik. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay ang mga tagapagtanggol ng pamilya Luo para sa atin. Tumalikod si Zuo Yifan. Malamig ang boses, walang emosyon. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Nagulat si Binibining Luo. Pero matatalo mo ba ang mga bandido kapag bumalik ka doon? Huminto si Zuo Yifan, hindi lumilingon. Lumayas ka. Tahimik. Tapos malamig pa rin niyang sinabi. Hinahanap tayo ng kalaban. Kung gusto mong mamatay ngayon, sige. Galit na galit ang nakababatang kapatid ni Binibining Luo na si Luo Yun. Sinuntok niya ang likod ni Zuo Fan habang karga siya. Hayop kang alipin. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan sa amo mo? Bilasan mo at ibalik mo ako. Pupuntahan namin ng ate ko sila. Hindi man lang lumingon si Zuo Yifan. Diretso lang ang takbo niya. Hoy, ang baho mong bata. Naniniwala ka bang kaya kitang paluan sa puwet ngayon? Sigaw ni Luo Yun. Ang kapal ng mukha mo, asong alipin. Sa mga insulto, ngumisi lang si Zuo Yifan. Isang ngiting malamig, ngiting demonyo. Tahimik lang si Luo Yun. Naguluhan, bakit siya ngumingiti? Sa malayong gubat, isang bulaklak ang biglang namukadkad. Mahiwaga, tahimik. Nang huminto sila para magpahinga, galit na galit si Binibining Luo habang inaalayan ang kapatid. Zuo Fan, sobra ka na. Lumingon si Zuo Yifan, ang mga matang kulay lila ay nanlilisik. Malamig ang tono. Isa lang iyong maliit na parusa. Mas mabuti na ito, kaysa mamatay ang batang amo na ito sa kamay nila. Huminto siya saglit, tapos ay idinagdag. Nga pala, may malapit ba ritong pwedeng pagtaguan? Tahimik na tumitig si Binibining Luo sa dilim ng gubat. Malalim ang iniisip, tapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Maraming sakahan sa may plaza, pero walang matataguan doon. May maulap na gubat sa kanluran ng bundok ng itim na hangin. Kahit ang mga bandido ay baka hindi kabisado ang lupain doon. Lumingon si Zuo Yifan, walang sabi-sabi, diretso lang ang lakad. Sige, doon na lang tayo. Tumakbo siya, dala si Luo Yun sa harap ng daan. Iniwan si Binibining Luo sa likuran. Hawakan mo ang kapatid mo habang nasa daan, utos niya nang hindi lumilingon. Tumigil si Binibining Luo. Napatitig sa likod ni Zuo Fan. Nanlaki ang mga mata, galit, gulat, takot. Sa isip niya, teka lang, kapag nakaligtas ako sa sitwasyong ito. Parurusahan kita. Sa wakas, narating nila ang bungad ng kagubatan. Makapal ang hamog, madilim, nakakatakot. Tumigil ang tatlo sa harap ng kagubatang mahamog. Sa itaas, nakatayo ang matatalas na bundok ng itim na hangin. Ito ang kagubatang mahamog, sabi ni Zuo Yifan habang nakatingin sa ulap na bumabalot sa mga puno. Ang hamog dito ay ilang taon nang nandito. Mahirap para sa mga tao ang makapasok at makalabas dito. Tahimik si Binibining Luo. Tumingin siya sa madilim na kagubatan, tapos ay tumingala sa bundok. Sinabi sa akin ng aking ama na malakas ang pinuno ng bundok ng itim na hangin. Hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. Pero sa loob ng ilang dekada, walang ginawa ang magkabilang panig. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang. Napahigpit ang hawak niya sa kapatid. Bigla na lang sumalakay ang mga bandido. Lumingon si Zuo Yifan kay Binibining Luo. May ngiti sa labi, isang ngiting hindi maintindihan ni Binibining Luo. Hehe, maganda ang lugar na ito. Tahimik lang si Binibining Luo, tuldok. Alam niyang may binabalak si Zuo Fan. At natatakot siya sa kung ano yon. Bumaling si Binibining Luo sa kapatid niya. Hinawakan niya ito sa balikat. Desidido ang mga mata.
Zhuo Fan, sumama ka sa batang amo. Ako na ang magliligaw sa mga bandido. Lumingon si Zhuo Yifan. Malamig ang mga mata. Tumanggi ako. Ano? Gulat na tanong ni Binibining Luo. Hindi ako sanay sa lupain dito, sabi ni Zhuo Yifan, kalmado pero may pagbabanta. At kung hindi ka sasama, hindi ko mababantayan ang batang ito. Tumigil siya, tapos ay idinagdag, mas malamig ang boses. Kung aalis ka, papatayin ko agad ang batang ito. Ikaw, tanging nasabi ni Binibining Luo at Luo yun, gulat at galit. Sa gitna ng kagubatang mahamog, humarap si Zhuo Yifan kay Binibining Luo. Karga pa rin niya si Luo yun. Malamig ang tingin, walang awa. Kapag pumunta ka roon, para ka na ring namatay. Pangalagaan mo ang buhay mo na iniligtas ng mga tao mo. Tumalikod siya, pero bago siya tuluyang umalis, idinagdag niya habang nakangisi. Dahil napakahalaga ng buhay mo. Tumigil si Binibining Luo, napatitig sa likod ni Zhuo Fan. Hindi niya maintindihan ang batang ito. Ang aliping kinupkup nila noon, ngayon ay nagsasalita na parang demonyo. Pagkatapos, lumingon si Zhuo Yifan. Ang ngiti niya, nakakakilabot. Malamig pero punong-puno ng kumpiyansa. Mas mabuti pang durugan natin dito si Sun Guanjia at ang mga bandido. Nanlaki ang mga mata ni Binibining Luo. Sige ba? Galit at takot ang bumalot sa mukha niya. Zhuo Fan, baliw ka na ba? Tatalunan mo sila ng mag-isa. Sumigaw naman si Luo yun mula sa balikat ni Zhuo Fan, nanginginig sa galit. Si Sun Guanjia ay may napakalaking lakas ng enerhiya. At may 4 pa siyang malalakas na kasama. Alipin ka lang na aso na ang daming sinasabi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhuo Yifan. Nakayuko lang, nakangiti pa rin. At sinabi ni Binibining Luo, nanginginig ang boses pero desidido. Kahit sumama ka pa kay Tio Pang, hindi kayo magiging katapat nila. Anong magagawa mo sa sitwasyon ngayon? Huminto ang mga paa ni Zhuo Yifan. Tahimik. Tapos, dahan-dahan siyang lumingon. Isang ngiting mayabang at mapanganib ang gumuhit sa labi niya. Kaya ko ba? Ang mga basurang yun ay hindi mananalo laban sa akin, si Zhuo Fan. Tumigil ang hangin. Tumingin sa kanya si Binibining Luo, puno ng pagdududa at pag-asa. Ngumiti lang si Zhuo Yifan. At sinabi niya, pero, pwedeng makinig ka muna sa opinyon ko, o sumuko ka na lang sa kanila. Inilahad niya ang kamay. Habang hindi pa tayo naaabutan, ibigay mo sa akin ang isang batong espiritual. Ang huling pag-asa ng pamilya Luo ay nasa kamay ng Binibini. Kaya, Binibini, lalaban ka ba? Nagngalit ang mga ngipin ni Binibining Luo. Ngiiit. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa daliri niya. Isang singsing na berde, nagniningning. Swish! Inihagis niya ito kay Zhuo Yifan. At sumigaw siya, puno ng galit, puno ng pag-asa, puno ng babala. Ito ang kayamanan ng pamilya ko. Sinalo ni Zhuo Yifan ang singsing. Pak! Kumuyam ang kamao niya, ang mga mata, nagniningas. At si Binibining Luo, tumitig sa kanya ng diretsyo. Ang kamay nasa dibdib, ang boses nanginginig pero matatag. Kapag nagsinungaling ka sa akin, hindi kita patatawarin. Tumalikod si Zhuo Yifan sa dalawa. Nakatalikod, pero ramdam ang awtoridad sa bawat salita. Kumalma ka lang. Binibini, maghintay ka lang dito. At nagsimula siyang maglakad, papalayo, papasok sa hamog ng kagubatan. Pinagmasdan siya ni Binibining Luo habang papalayo ang anino niya sa gitna ng mga puno. Sa tabi niya, nakakunot ang noo ni Luo yun. Ang aliping ito ay naging napakayabang. Ate, dapat talaga turuan mo siya ng leksyon. Pero inilagay ni Binibining Luo ang kamay sa ulo ng kapatid. Mahinahon ang boses pero puno ng pag-aalala. Yunhai, kahit na hindi gumagalang sa atin ang aliping ito, tinulungan niya tayo. Tumingin siya sa direksyon kung saan naglaho si Zhuo Fan. Mas mabuti na ito, kaysa sa mga tahimik lang at walang kwenta. Dapat tayo magpasalamat. Tahimik. Tapos ay bulong niya sa sarili, habang unti-unting nagdidilim ang paligid. Hindi ko alam kung ano na siya ngayon. Zhuo Fan, nagbago siya. Sa kaloob-looban ng kagubatang mahamog, tumigil si Zhuo Yifan. Pumikit, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita.
Isang sinaunang orasayon. Isang sumpa na alam lang ng isang Magic Emperor. Ang silangan ay asul na dragon, ang kanluran ay puting tigre. Ang timog ay pulang ibon, ang hilaga ay itim na pagong. Ang kirin ay nasa gitna, ang langit ay tuwid at ang kalawakan ay walang laman. Damilat ang mga mata niya. Ang mga kulay lilang mata ng Magic Emperor, ngayon ay nagniningning sa kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid, sa mga baluktot na puno, sa mga bato na hugis bungo, sa enerhiyang bumabalot sa buong kagubatan. At ngumisi. Dito, ito ay isang likas na malaking hanay. Nakakalungkot lang na hindi alam ng mga tao kung paano ito gamitin. Itaas niya ang kamay, at sa palad niya, unti-unting lumitaw ang batong espiritual na binigay ni Binibining Luo. Nagniningning, umiikot, puno ng dalisay na enerhiya. Ang hangin ay tumigil, ang hamog ay bumalot sa kanya. At sa malamig, mayabang, at puno ng paghihiganting tinig, sinabi ng dating Magic Emperor. Pero sa pagkakataong ito, ako ang narito. Gagawin ko itong pangalawang bundok ng tiyan nyo. Boom! Sumabog ang dilaw at berdeng enerhiya mula sa bato. Gumuhit ito sa lupa, sa mga puno, sa buong kagubatan. Tumalon si Zhuo Yifan sa ere. Pababa, isang daliri ang nakaturo sa lupa. At sumigaw siya ng isang salita na yayanig sa buong bundok ng itim na hangin. Buksan ang siyam na malayong tarangkahan ng multo. Buhayin. Crack. Lumanig ang lupa, nagkabitak ang mga bato. At mula sa ilalim ng kagubatan, ang apat na masasamang espiritu ay parating na. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatang mahamog, biglang sumigaw si Luo Yun. Turo ang kalangitan. Kuya, tingnan mo yan. Sabay silang napatingala ni Binibining Luo. Sa itaas ng bundok ng itim na hangin, umiikot ang isang napakalaking buhawi ng lilang enerhiya. Sumasayaw ang kidlat, yumanig ang lupa. Uuugong. Tahimik silang dalawa, hindi makapaniwala. Maya-maya pa, unti-unting naglaho ang makapal na hamog na ilang dekada nang bumabalot sa kagubatan. Kumislap ang mga mata ni Binibining Luo. Nawala na ang hamog. Lag-utok. Isang yabag ang narinig nila mula sa likuran. Paglingon nila, nakatayo na si Zhuo Yifan. Nakabal, malamig ang tingin. Zhuo Fan, gulat na sabi ni Binibining Luo. Lumapit siya, puno ng pagdududa at takot. Anong nangyari sa huli? Ikaw ba ang gumawa niyan? Ngumisi lang si Zhuo Yifan. Hindi man lang lumingon ng diretsyo. Itinaas niya ang kamay, parang pinapakalma siya. Ha, kumalma ka. Hindi kailangang mag-alala. Tumalikod siya ulit at nagsimulang maglakad palayo sa kanila. Sumunod ka sa akin, utos niya nang hindi lumilingon. Tuturuan kita ng tanikala ng mahika at iba pang mga sumpa. Kapag nandito na sila, makokontrol at mapapatay mo sila. Natigilan si Binibining Luo. Nanlaki ang mga mata. Ano? Hinawakan niya ang braso ng kapatid. Nanginginig. Ito ba ang paraan para talunin sila? Hindi sumagot agad si Zhuo Yifan. Nasa gitna na sila ng isang makipot na daan sa gubat. Habang naglalakad, nagsalita siya. Malalim. Parang gurong nagtuturo sa estudyante. Ang pamamaraan ng hanay ay mas mahalaga kaysa sa mga teknik at sining ng pakikipaglaban sa mundong ito. Ang unang antas ng hanay na ginamit ko ay misteryo ng pamilyang Zhangmen. Ang unang antas ng hanay na ito ay may 100,000 lingzi. Hindi ito matutumbasan ng kahit anong halaga. Napakunot ang noo ni Binibining Luo habang nakatingin sa likod ni Zhuo Fan. Sa isip niya, alipin lang siya noon, pero basta-basta lang siyang gumawa ng mga porma sayo ng hanay. Hindi niya na napigilan ang sarili. Zhuo Fan, kumusta na? Huminto si Zhuo Yifan, hindi lumingon, itinaas lang ang kamay. Huwag mong alalahanin kung paano ko gagawin. Naitakda ko na ang hangganan. Tuturuan na kita ngayon. Lumingon siya ng bahagya, isang ngiting demonyo ang sumilay sa labi niya. Maghintay ka lang hanggang mamatay sila. Natigilan si Binibining Luo, nanginginig ang buong katawan, hindi sa lamig, kundi sa takot. Hindi na ito ang aliping kinupkup nila. Ito ay isang halimaw na nagising. Tahimik ang gabi, ang buwan ay bilog at maliwanag sa kalangitan ng kagubatang mahamog. Sa gitna ng dilim, isang bandido ang bamulong.
Sun Guanjia, mukhang pumasok sila sa kagubatang mahamog. Sa ilalim ng mga puno, nakagapos si Pang Tonglin, ang pinunong tagapagtanggol. Galit na galit ang mga mata niya habang nakatitig kay Sun Guanjia. Sumigaw siya, puno ng puot. Sun Guanjia, mas mabuti pang patayin mo na ako ngayon. Kung hindi, papatayin kita at ipaghihiganti ko ang lahat ng namatay. Humalaklak lang si Sun Guanjia. Malamig, mayabang. Pang Tonglin, hihihi. Tiningnan niya si Pang Tonglin ng diretsyo, at sinabi ng may pangungot siya. Kapag ginawa kitang bihag, ang pangalan mo mismo ang tutulong para tuparin ang hiling ko. Dahil nagtatago sila roon, kailangan namin ang gabay mo. Ang kagubatang mahamog ay hindi pamilyar sa amin. Tumalikod si Sun Guanjia, inutos niya sa mga tauhan habang naglalakad palayo. Pang Tonglin, ikaw ang mauna. Susunod na lang ako. Sa kabaitan ng binibining yun, hindi kanya kayang pabayaan. Namula sa galit si Pang Tonglin. Sumigaw siya. Hayop ka, Sun Guanjia. Hindi mo ako pwedeng gamitin para takutin ang binibini. Ilang sandali ang lumipas. Sa loob ng kagubatan, tumigil ang mga bandido. Sun Guanjia, tingnan mo. May taong nakaupo sa ilalim ng puno. Lumingon si Sun Guanjia, nanlaki ang mga mata niya. Tiek. Nakaupo roon si Zhuo Fan. Kalmado, nakabalabal, nakangiti. At sa ibaba, sa gitna ng daan, nakahandusay ang isang malaking lalaki. Duguan, wala ng buhay. Pinatay niya ang malaking lalaki. Sigaw ng isang bandido, nanginginig sa takot. Dahan-daang tumayo si Zhuo Yifan. Tiningnan niya ang lahat ng bandido. Isang ngiting demonyo ang sumilay sa labi niya. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya, mahinahon pero nakakakilabot. Matagal ko na kayong hinihintay dito. Lumapit si Sun Guanjia, galit at gulat ang nasa mukha. Zhuo Fan, ang lakas ng loob mong humarap sa akin. Bilasan niyo, hulihin siya at patayin. Swish! Bumulusok ang isang bandido. Espada ang hawak. Galit, mabilis. Sa ibaba, nakaupo lang si Zhuo Yifan. Hindi gumagalaw, nakangiti lang. Ang mga matang kulay lila, nagniningning sa dilim. Handa na ang bitag. At ang mga daga, kusang pumasok. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.